Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Resulta ng investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa stabbing incident sa New Bilibid Prisons noong Setyembre, inilabas na. Dating driver, bodyguard at sinasabing bagman ni Senador Leila de Lima, itinatago umano ng ilang matataas na opisyal sa Northern Luzon ayon sa Department of Justice. Generating at distribution companies pinagpapaliwanag ng Department of Energy kaugnay sa nangyaring brownout kagabi. Meralco nanindigang walang problema sa kanilang transmission lines. Mga driver's license card holder muling pakukuhanin ng exam ng Land Transportation Office simula sa taong 2018. 6 sugatan sa stabbing incident sa isang paralan sa Utah, USA. 16-year-old suspect na sa kustodya na ng pulis. Una sa ating mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng hit and run pati na ang nasugatan sa motorcycle accident sa Cebu City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sugatan ng isang lalaki matapos mabangga ng taxi sa Leon Quilat, corner Santiago Street sa Cebu City kaninang madaling araw. Nagtamo ng sugat sa ulo, galo sa balikat at kamay ang pedestrian na si Nelson Tabuco. Magkatuwang na nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team at Emergency Medical Service o EMS Cebu City ang biktima. Hinahanap na ng mga otoridad ang driver ng taxi na agad umanong umalis matapos ang insidente. Samantala, tinulungan rin ng UNTV News and Rescue ang isang motorcycle rider na nabangga ng isang multicab sa B. Rodriguez Street, Cebu City kahapon. Nagtamo ng mga galo sa likuran at tagiliran si Reggie Romeral at nakaranas rin ng hirap sa paghinga. Agad ineksamin ng vital signs ng biktima at nilapatan ng Pangunang Lunas ang kanyang mga sugat. Kwento ni Reggie, nakahinto lamang siya sa gilid ng kalsada nang mabangga ng multicab. Depensa naman ng driver nito. Iniwasan niya ang isang nag-overtake na motorsiklo kaya nakabig niyang manibela at nabangga ang biktima. Nangako naman ang driver na sasagutin nito ang pagpapagamot sa biktima na isinugod sa ospital matapos ang first aid treatment. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Inilabas na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang ilang detalye sa resulta ng kanilang fact-finding investigation sa September 28 stabbing incident sa New Bilibid Prison o NBP. Ayon sa CIDG, walang nangyaring riot sa nasabing kulungan na nagresulta sa pagkasawi ng inmate na si Tony Ko. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Walang naganap na riot sa New Bilibid Prisons noong September 28 na siyang dahilan ng stabbing incidents na ikinasawi ng inmate na si Tony Ko at pagkasugat ng mga high-profile inmates na sina JB Sebastian, Peter Ko, Vicente C. at Clarence Dongail. Ito ang iniulat ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagdinig ng House Justice Subcommittee sa insidente. No riot or tumultuous affray occurred. Inilahad din ni CIDG Police Superintendent Francisco Ebrio na batay sa naging testimonya ng inmate na si Tomas Doniña, may nag-utos sa kanya na saksakin si Sebastian. Bandang 7:45 ng umaga ay pitangkan niyang patayin itong si JB Sebastian sa kadahilan ng may kumausap sa kanya na isang dati niyang kasamahan sa Philippine Navy na dapat ay gawan niya ng paraan na mapatahimik at mapatay si JB Sebastian para hindi siya makapagsilta laban kay Ma'am Leila de Lima ukol sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Prisons. Ayon pa sa ulat ng CIDG, nananatiling may illegal na droga sa Building 14 base sa kanilang nakalap na ebidensya at resulta ng drug test sa inmates. Kabilang na ang nasawing inmate na si Ko at mga nakitang illegal drugs at paraphernalia sa pambansang kulungan. Sa fact-finding report, wala silang nakitang pananagutan ng mga miyembro ng PNP Special Action Force sa naturang insidente. Posibleng managot naman ang mga itinuturong sumaksak sa inmates na sina Clarence Dongail, Edgar Cinco at Doniña. Ayon sa CIDG, ang NBP Investigation Section na ang magsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga itinuturong sangkot sa NBP stabbing incident. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives.
Itinatago umano ng ilang matataas na local officials sa Northern Luzon ang dating driver, bodyguard at sinasabing bagman ni Senador Leila de Lima na si Ronnie Dayan ayon sa Department of Justice o DOJ. Ito ang balita ni Rosa Licos. Aminado ang mga otoridad na hirap sila sa paghahanap sa dating driver bodyguard ni Senator Leila de Lima na si Ronnie Dayan na iniuugnay sa illegal drug operation sa New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, napag-alaman nilang itinatago si Dayan ng matataas na opisyal sa ilang lalawigan sa Northern Luzon. We were told that the Ronnie Dayan is being protected by some high public officials in his home province of Pangasinan and other northern provinces up to Baguio. Diyan siya nagtatago, diyan siya papalipat-lipat. Naniniwala naman ang kalihim na makakatulong sa pagtunton kay Dayan ang 1 milyong pisong reward money ng mga pribadong individual para sa makakapagturo sa kinaroroonan nito. Maging si Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwalang vital witness si Dayan laban kay Senador de Lima. Medyo malayo yun. Malayo yun because you have to prove na itong sino yung lalaki? Ronnie Dayan. Wala, hindi naman rin makita. Hindi mo makunan ng statement. And he cannot answer for himself. So he's not around. Bakit nawala siya? I hope he would still be alive. He is a vital witness. Gayunpaman, tiwala ang DOJ na malakas ang kanilang mga ebidensya laban sa senadora kahit wala na ang testimonial evidence ni Dayan at maging ang Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa. Sobra-sobra na nga pagdating sa testimonial evidence. But considering that we are strengthening the case, every single additional evidence, we welcome it. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Wala na sa kustodiya ng mga otoridad ang isa sa mga naarestong sospek sa pambobomba sa Rojas Night Market. Ayon sa Davao City Police, pinakawalan si alias Boy matapos maglabas ng release order ang isang korte sa Cotabato kasunod ng pang-aproba ng hukom sa petisyon for the writ of habeas corpus na isinumite ng kamag-anak ng sospek. Noong Biyernes pa inailabas ang release order at napakawalan ang sospek noong Sabado. Be informed that due to the failure of CIDG Arm and Prosecutor's Office in Cotabato City to produce necessary documents to justify the arrest of a suspect, a release order was issued by Presiding Judge Hill Rose S. Haugan Law of Branch 14 Davao City dated November 11, 2016. Nananatili naman sa kustodiya ng Davao City Police ang 3 pang suspect na sina alias Abu Mansur, alias Haron at alias Abu Hamza. Sa iba pang balita, ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya sang-ayon sa martial law, ngunit bukas siya sa posibilidad ng pagdedeklara nito kung lalala ang mga insidente ng karahasan sa bansa. Ito ang balita ni Rosa Licos. Nangangamba ang marami dahil sa ginawang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na posibilidad na suspensyon ng pribilehiyong writ of habeas corpus dahil sa banta ng terorismo sa Mindanao. Kaya nang tanungin si Pangulong Duterte kung magreresulta na rin ba ito kinalaunan sa pagdedeklara ng batas militar, ang tugon ng Pangulo. I am not a fan of martial law. Bugado ako eh. Katakot yung mga taong martial law, but if ever, martial law is a contingency really to meet widespread violence. Mindanao is already in the state of rebellion. Paliwanag naman ng Malacanang sa naturang pahayag. Nais lamang ni Pangulong Duterte na pataasin ang antas ng kamalayan ng publiko sa nangyayaring karahasan sa Mindanao upang makapag-ingat at maiwasan ang paglaganap nito sa iba pang bahagi ng bansa. Babala rin ito mismo laban sa lawless elements at iba pang grupong nagbabalak maghasik ng kaguluhan. So basically, what he was doing is that should this escalate and the conditions are set, then he could. But this is simply a warning and just a possibility. This is not an actual statement that says it will happen.
Muli ring ipinaliwanag ng Malacanang ang estilo ng pananalita ni Pangulong Duterte kaugnay ng pagkakabanggit sa ideya ng suspensyon ng writ of habeas corpus maging ang posibilidad ng pagkakaroong muli ng martial law sa bansa. You need to understand the leadership style of the president. He creates awareness. That is his manner of leadership. So I think we should need to be able to take that in stride. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sinimula na ngayong araw ng Judicial and Bar Council ang public interview sa mga aplikante sa mababakanting pwesto sa Supreme Court. Ibinahagi naman ng mga aplikante ang kanilang pananaw sa issue ng Marcos burial at extrajudicial killings. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Humarap sa public interview ng Judicial and Bar Council ang mga aplikante sa pagkamaistrado ng Korte Suprema. Bahagi ito ng proseso ng pagsala sa mga posibleng pumalit kina Associate Justice Jose Perez at Arturo Brion na magre-retiro ngayong Disyembre. Sa pagtatanong ng JBC panel, sang-ayon ang karamihan sa mga aplikante sa desisyon ng Korte Suprema na payagan ang paglilibing sa mga labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Kasama dito sina PAO Chief Attorney Persida Acosta at Sandigan Bayan Justice Samuel Martires, habang sinabi ni Attorney Rita Linda Jimeno na dapat igalang ang desisyon ng Supreme Court. Sa issue ng extrajudicial killings, sinabi ni CA Justice Japar Di Maampaw na wala itong lugar sa ating lipunan, habang naniniwala si Davao City RTC Judge Rowena Apaw Adlawan na hindi maituturing na kaso ng AJK ang mga napapatay sa operasyon ng pulis laban sa ilegal na droga. Sinagot naman ni Acosta ang issue ng pagiging malapit niya sa Pangulo at ang napapabalitang isa siya sa kinukonsidera sa pwesto. Di ba sabi ko kahit ka-religyo ko, dinismiss ko from service, sinuspindi ko dahil di ka dapat pumanig pag masama siya. Pairali mo ang batas, rule of law. Sa kabuuan, may 17 aplikante sa dalawang mababakanting posisyon sa Korte Suprema. Para sa grupong nagbabantay sa mga appointment sa Korte Suprema, dapat makisali ang publiko sa proseso, lalo na't ang JBC ang may kontrol kung sino sa mga aplikante ang isasama sa listahang ibibigay sa Pangulo. Meron ba kayong alam na maganda tungkol sa mga aplikante? Meron ba kayong alam na masama tungkol sa mga aplikante? Ipaabot natin sa Judicial and Bar Council para makatulong doon sa pagsala ng mga kwalipikadong aplikante. Pagkatapos ng public interviews, pagbobotohan ng JBC ang shortlist ng mga kandidato kung saan naman pipiliin ni Pangulong Duterte ang dalawang bagong maestrado ng Korte Suprema. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod sa ito ang balita. Generating at distribution companies pinagpapaliwanag ng Department of Energy kaugnay sa nangyaring brownout kagabi. Meralco nanindigang walang problema sa kanilang transmission lines. Mga driver's license card holder muling pakukuhanin ng exam ng Land Transportation Office simula sa taong 2018. Mga eksperto binabalaan ang publiko sa paggamit ng mga pekeng cosmetic products. Video ng mga nauusong modus ngayong holiday season ipalalabas sa mga bus bilang babala sa mga pasahero. Sa Biyernes na ng alas 2 ng madaling araw darating sa bansa mula sa Abu Dhabi ang naarestong suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon kay Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa, walang naging problema ang mga opisyal ng Anti-Illegal Drugs Group na sumundo kay Kerwin kaya tiyak na ang pag-uwi nito. Ididiretso sa Camp Crame si Kerwin upang matiyak ang kanyang seguridad. Hindi natin i-present sa court sa Albuera. Kausapin lang yung court doon na i-return lang yung warrant doon at andito sa amin. Samantala, duda naman si Senador Leila de Lima sa motibo ng pamahalaan sa pagbibigay ng seguridad sa sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Pinagdududahan ni Senator Leila de Lima ang planong pagbibigay ng pamahalaan kay Kerwin Espinosa ng karagdagang seguridad at pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Ayon sa senadora, maaaring maging kapalit ito ang pag-udyo kay Erwin na isangkot siya sa drug operation sa bansa. Hindi na ako magugulat kung ganyan din ang mangyayari kay Kerwin Espinosa. Na yan ang magiging parang quid pro quo na pababalikin siya dito.
Maaari din umanong babala na kay Erwin ang pagkakapatay sa ama niyang si Albuera Mayor Rolando Espinosa upang mapilitan na siyang idawit ang senadora. Ganun din ang ginawa kay JB Sebastian. Yung Bilibid riot, I think that to me was also a warning to JB Sebastian to cooperate. Muli ring binatikos ni Senator De Lima ang tila pag-single out sa kanya at paggamit ng resources ng Executive Department para sa paghahain ng kaso laban sa kanya sa halip na tutukan ang iba pang problema sa bansa. Maging ang pag-amin niya sa naging relasyon sa dati niyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan ay ginagamit na rin anya para sa kanyang drug case at para matanggalan na siya ng lisensya bilang abogado. That's not at all proof, I tell you. Especially that alam ko ang sarili ko na wala talaga akong kinalaman dyan. No one can judge me on my morality. Nanindigan naman si Senator Laila De Lima na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto dahil dapat anya ang gumawa nito ay yung mga gumagamit ng kanilang posisyon upang mag-imbento ng mga issue at man-blackmail ng mga testigo laban sa kanya. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinagpapaliwanag ng Department of Energy o DOE ang mga generating at distribution companies kaugnay na nangyaring brownout kagabi. Nanindigan naman ng Meralco na walang problema sa kanilang transmission lines. Ito ang balita ni Brian De Paz. Iimbestigahan ng Department of Energy ang naganap na malakihang pagbagsak ng kuryente kagabi na nakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa record ng DOE, alas 7:30 ng gabi nang magsimulang magkaproblema sa supply ng kuryente at nagbalik sa normal dakong alas 8:50 ng gabi. Ayon sa DOE, kabilang sa mga planta na bumagsak kagabi ang Santa Rita, San Lorenzo, San Roque, QPPL, Bacman, TransAsia, GN Power 2, Limay 2 at San Gabriel. Kabuuang 2,407 megawatts o 15% ng supply ng kuryente sa Luzon ang bumagsak. Na nagkaroon ng sobrang laking pagbagsak ng kuryente and then biglang nag-spike up dahil sa meter sensitive na mga motor sensitive na mga loads. And then nagkaroon ng second batch of power plants na nagkaroon ng tripping. Dahil sa nangyari, dapat anyang magpaliwanag ang mga generating companies at distribution utilities kaugnay nito. Secretary Cusi is asking everyone to write their respective reports within the day. Sa paliwanag naman ng National Grid Corporation of the Philippines, unang pagkakataon na may ganitong pangyayari at di pa rin nila matukoy ang totoong sanhi ng insidente. First time na ganito kalawak yung effect, tsaka ganito karami yung mga plantang involved. Yung actual cause, hinihimay pa yung details from different segments of the power sector, tapos tsaka pa i-analyze kung ano talagang nangyari. It's very difficult because all of this happened within a span of 5 minutes. So right now wala pa talagang cause. Sagot naman ng Meralco, wala sa kanila ang problema. Prior to this, walang problema kaming nakita batay sa aming system control center. Nasa 28% ng Meralco customer ang apektado at nakahanda silang makipagtulungan sa investigasyon ng DOE. Naniniwala naman ang Meralco na walang malaking epekto ito sa magiging singil sa kuryente. Ayon sa Department of Energy, posibleng sa katapusan ng Nobyembre magkaroon ng resulta ang kanilang investigasyon sa brownout kagabi. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Pasig City. Ng Land Transportation Office o LTO na muling isailalim sa pagsusulit ang lahat ng may hawak ng driver's license card upang matiyak na papasa sila sa mas pinataas na standard ng ahensya. Ito ang balita ni Monokson. Isa sa mga itinuturong dahilan ng mabigat na traffic ay ang kawalan ng disiplina ng mga motorista. Isa ito sa mga naisolusyonan ng pamahalaan, katuwang ang Kongreso sa pamamagitan ng paglikha ng batas upang maisailalim sa retesting ang lahat ng mga may hawak ng driver's license sa buong bansa. Sa Enero 2018, balak umpisahan ng Land Transportation Office ang retesting upang malaman kung karapat-dapat bang humawak ng lisensya ang isang motorista.
libre, walang bayad. No, sasaluhin ng ating gobyerno. And then, kung halimbawa ina-applyan mo motorsiklo ka lang. Hindi yung may lisensya ka ng non-pro or pro, yung mga 10-wheeler na gagamit ninyo. Magkakaroon na rin ng mga panibagong requirement gaya ng TESDA certification para sa professional driver's license at panibagong exam para sa mga kukuha pa lamang ng lisensya. Suportado naman ng Department of Transportation ang nasabing panukala. Ang pagkakaroon ng driver's license ay isang pribilehiyo. No? Ay bilang pribilehiyo, kinakailangan na maipakita natin na karapat-dapat pa rin tayong tumangan at gumamit ng driver's license. Sigurado ako. Kasi sa tagal ko naman na driver, papasa siguro ako. Sa akin na professional sana, hindi na exam kasi renewal na lang po, di ba? Aminado ang LTO na kulang sa tamang edukasyon sa pagmamaneho ang maraming motorista. Kaya plano nilang mas maging aktibo sa pagbibigay ng impormasyon, hindi lamang sa mga driver, kundi maging sa mga pasahero. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling nagbabala ang mga eksperto sa publiko na mag-ingat sa pagbili ng mga peking cosmetic product dahil maaari itong magdulot ng permanenteng pagkasira ng balat. Ito ang balita ni Grace Casin. Nagkalat ngayon ng mga ibinibentang peke at hindi rehistradong beauty products. Kung ang presyo ng isang orihinal na produkto ay 1,000 piso, ang mga fake products ay nagkakahalaga lang ng 50 to 200 pesos, kaya marami ang bumibili nito. Subalit babala ng mga dalubhasa, ang paggamit ng naturang produkto ay maaaring magdulot ng matinding pagkasira ng balat at malalang komplikasyon dahil sa mataas na lead at mercury content nito. Chemical na ito ay maraming side effects sa ating katawan, no? Kagaya ng mga epekto sa nervous system. Isa dyan ay yung hyperpigmentation na sinasabi, nagkakaroon ng nagmamantsa-mantsa na yung balat mo, no? So imbes na ikaw ay pumuti, umitim ka. Ilang ulit na anyang nagsagawa ang Food and Drugs Administration ng inspeksyon at ilan sa mga nagtitinda ng peking produkto ay sinampahan na nila ng kaso. Subalit hindi nila matunton ang orihinal na pinagmumulan ng mga nasabing produkto. Yung mga outlet na to, pagka nag-i-interview na kami, wala sila maipresentang resibo kung saan talaga binibili. And ito po yung isang dilemma dito dahil ito po mga tindahan na to, nabibigyan po kasi sila ng business permit ng mga LGUs. Naaalarma na rin ang mga kongresista sa pagdami ng mga peking cosmetic products sa merkado. Base sa pagdinig ng Kamara, kahit ang mga kilalang mall ay may pailan-ilan na ring nakakapasok na mga peking beauty product. Bibili lang sila dahil feeling nila malayo naman sa bituka yan eh. Para makatiyak, makikita sa website ng FDA ang listahan ng mga produktong hindi pumasa sa kanilang mga pagsusuri. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Mamimigay naman ng Police Community Relations Group ng mga DVD na naglalaman ng iba't ibang modus operandi ng mga kriminal sa mga bus terminal bilang babala sa mga pasahero ngayong holiday season. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Gumawa ng video compilation ng mga nauusong modus operandi ngayong holiday season ang Police Community Relations Group o PCRG bilang bahagi ng kanilang anti-criminality at public awareness campaign. Ayon kay PCRG Director Police Senior Superintendent Gilbert Cruz, ipamamahagi nila ito sa mga bus terminal simula sa Martes upang mapanood ng mga pasahero ng bus. So habang nagbabiyahe ho sila, at least nare-remind sila, kasi may mga krimen din ho na pinakikita dito na nangyayari rin ho sa loob ng bus. Nakapaloob sa 45 minutong video ang 15 modus operandi gaya ng mga krimen sa loob ng bus, salisigang, peking plate number sticker at lisensya, kotong, dugo-dugo gang, Oslo gang na kinabibilangan ng alamat ng mandurukot,
sarswela sa kalsada at mga paraan kung paano ito maiiwasan. Yung sa 15 na yon, merong 8 style ng mandurukot, merong 4 na style ng mga kidnappers, merong salise, may mga 6 na style ng salise, style ng dugo-dugugang. Sakali namang mabiktima ng mga nasabing modus, payo ng otoridad sa mga biktima na agad itong ipagbigay alam sa pamamagitan ng pagtitext sa hotline text bato at isend sa 2286 upang agad maaksyonan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At karing kay katamong balitang promdi. May sagawalang programa ding grupo Dareng Hortelano kingarapan ning Central Azucarera de Tarlac bilang pamaggunita king ika-12 anibersaryo na ning Hacienda Luisita Massacre. Ining balita ng Brian Lacanlale. Dinulada ring mapila na kayanakan, may nibatan king tanghalang balen ning Luisita o Tablu. Ing mipalyari king Hacienda Luisita Massacre inyang banwang 2004 bilang partina ning pamiganaka ning 12 banwang merapat ngening Aldo. Kayang kari na naiti, may tela reng 7 Hortelano kay batdong pemaril ning sundalos at pulis, magbante ka reng magpiket king pasbul ning sugar mill inyang 16 ning Nobyembre. Hanggang ini, katalaruan ning yayawos dareng kamaganak dareng mete, ampong tuluyang ibiedano ka reng Hortelano ing Gabun. Hanggang ngayon, sa loob ng 12 taon, bilang isang ama na namatayan na hindi pa namin nakamit ang hustisya. Sa lupaing ito nabuhal ang aming mga kasama. Mahilap pa rin ang katarungan na hinihingi namin na ang magagagawan naman ng mga pamilyang Kawangwa. Kapanayan daring kamaganak daring mga mate, aakwada na ing katarungan king pamuntukan ng Presidente Duterte. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Inilunsad denge ning Aldo ning Bulacan ning Oplan Double Barrel Alpha ing pelawakan dang kampanya ning pamahalaan kontra illegal a droga. Ining balita ng Nestor Torres. Patuloy ang kampanya ng pamahalaan upang masugpo ang illegal na droga sa Bulacan. Kaya naman inilunsad ng PNP ang programa na Oplan Double Barrel Alpha kung saan mas malawak na ang maaaring masakop na inspeksyon ng mga otoridad. Sa ilalim ng programa, hindi lamang barangay, kundi maging mga universidad at pampublikong paaralan, government agencies at business establishments ang tututukan ng PNP. Lahat ng drug dependents na susuko rito ay dadaan sa Oplan Taphang para sa proseso ng pagbalik nila sa mas maayos na pamumuhay. Kasi ano yan Bisayan word din yan, na word na tapok, hangyo. So yung tapok means i-gather mo sila, ipulong-pulong mo sila, tapos i-ano mo sila, i-persuade na mag-surrender o itigil na yung ginagawa nila. Ang bayan ng Malolos ang may pinakamataas na kaso ng illegal na droga sa Bulacan, kaya pangunahin itong tinututukan ng mga otoridad. Ang kagandahan nito is ma-identify natin sila, ang kanilang location, mababalidate o mamomonitor natin sila kung anong kanilang ginagawa. Plano naman ng PNP na mapasuko hanggang sa katapusan ng Disyembre ang lahat ng drug users sa Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At yan yung kekatamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria, Maya Pabegi. Dalawang hinihinalang sangkot sa operasyon na iligal na droga sa bansa ang nasawi sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Caloocan at Calambal, Laguna. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Sinalakay ng Provincial at Regional Intelligence Branch Group ang 3 bahay sa Barangay Palingon, Calamba, Laguna kaninang madaling araw. Napatay sa operasyon ang target nilang si Herman Manila matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Si Manila ay isa umanong high-value drug personality at leader ng Manila Drug Group na nasa likod ng pagtutulak ng droga at mga kaso ng pagnanakaw at pagpatay sa lalawigan. Nung nakaraang mga araw, merong
mga nahuli din. Pero mga ano lang nila, mga bata lang nila. Sila, ito talaga yung mga head talaga na mahirap din kunin. Natsimpuhan po namin. 4 naman ang naaresto at nasamsam sa operasyon ang 13 pakete ng hinihinalang shabu at 1 Ingram na baril. Samantala, patay rin ang isang notorious drug pusher at gun for hire group member sa Caloocan City sa isang buy-bust operation kagabi. Nagtamo ng mga tama ng bala ang suspect na si alias Buknoy matapos umanong manlaban sa mga pulis. Kung courier yan, meron siyang self-protection para mag-deliver ng drugs. So, it's possible talaga na big time to. Na-recover sa crime scene ang isang kalibre 45 na baril at bag na naglalaman ng mga pakete ng hinihinalang illegal na droga. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, iti-turn over na ng Bureau of Customs o BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang Malaysian national na nahulihan ng high-grade cocaine sa Ninoy Aquino International Airport noong Lunes. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Aiko Miguel, live. Yes, Aiko. Magandang gabi, Monica. Inilipat na nga sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA upang ikulong ang 22 taong gulang na Malaysian national na nahulihan ng high-grade cocaine na nakalagay sa 9 na lata ng tsokolate. Sina Sir Udin bin Mud Hasnan ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport noong Lunes, November 14, sakay ng Ethiopian Airlines Flight ET628 mula Addis Ababa at Tongo, Ethiopia. 216 na pirasong pellet ng cocaine ang laman ng chocolate canister na nasa hand carry bag ng Malaysian national. Nahuli si Hasnan dahil inabangan ng BOC Anti-Illegal Drug Task Force, ESS NAIA, Office of the Collector, NAIA Airport Police at NAIA Interagency Drug Interdiction Group kung sino ang kukuha ng bagaheng hinihinala nilang may laman na smuggled drugs. Ang estimate dito is 4.6 kilos of cocaine na merong street value ng mga 25 million pesos. Doon sa intelligence work, binantayan natin kung sino yung darating. Dahil may cooperation tayo sa mga intelligence communities, binantayan natin dito yan at sino yung mag-claim ng bagahe, kinlaim niya. At kasama doon sa intelligence work o impormasyon, hinuli natin siya. Ang impormasyon na may parating na drug mule sa bansa ay natanggap ng BOC at Bureau of Immigration mula sa US Drug Enforcement Agency. Kaya lang, tandaan natin, mere possession ang kasalanan. Paghawak mo ang illegal drugs at ganyang volume, habang buhay ka talagang makukulong. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon ng interagency groups upang matukoy kung sino ang mga kasabwat nito at kung kanino niya ito dadalhin dito sa Pilipinas. Isa sa tinitingnang posibleng kasabwat nito ay ang malaking grupo ng West African Drug Syndicates dahil mula si Hasnan sa bansang Africa. Ito ang unang pagkakataon na may nahuling smuggled drug sa loob ng chocolate canisters, ngunit isa lamang anya ito sa paraan ng mga drug syndicate upang makapagpuslit ng mga droga papasok ng bansa. Maraming mode of concealment silang ginagawa eh. So we are very eager talaga yung nagiging vigilant all the operatives ng interagency. Monica, batay sa ulat ng Bureau of Customs mula July hanggang October 2016 ay may tinatayang 250.3 million pesos na ang nasabat ng ahensya na halaga ng mga illegal drugs na ipinapasok naman o ipinapadala naman sa ports sa bansa. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Quezon City. at 50 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Batas na pamalit sa isinusulong na emergency powers laban sa traffic crisis ng Duterte administration, isinusulong na maaprubahan bago matapos ang taong 2016. 6
sugatan sa stabbing incident sa isang paaralan sa Utah, USA. 16-year-old suspect nasa kustodya na ng pulis. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano bang mga weather system na nakakaapekto ngayon sa bansa kung meron? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Yung tail end of a cold front pa rin ng may iral. Ito yung area kung saan nagsasalubong yung amihan at yung easterlies o yung hangin na gagaling sa may silangan. Nakaka-apekto pa rin ngayon sa may area ng Northern Luzon. Pero ayon sa Pag-asa, starting tomorrow ay magkakaroon naman ng improvement ang lagay ng panahon sa may area ng Luzon. And yung Visayas and Mindanao area ay wala naman tayong nakita ang pag-asa na makaka-apekto gaya ng LPA o bagyo sa mga lugar na yan, Atty. Reggie. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin nga pong tail end of a cold front nakaka-apekto po ngayon sa may area ng Northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, maaari pong magdulot ng mga pagbaha at landslide ang ulang mararanasan sa area po ng Isabela, Cagayan, Apayao, Abra at Kalinga. Samantalang yung area po ng Ilocos Region, yung nalabing bahagi ng Cordillera at nalabing bahagi po ng Cagayan Valley makakaranas naman po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon makakaranas din po ng partly cloudy to cloudy skies at meron pong chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City at sa Puerto Princesa, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Sa Tuigaraw po 30, sa Baguio naman ay 15 to 23 degrees Celsius. Ang Visayas po, partly cloudy to cloudy skies at may mga chance din po na magkakaroon ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po yung area ng Samar at Leyte. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees o 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Cebu and Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius. Ang Mindanao din po ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies at yung area naman ng Caraga Region, yan po ang mas malaki ang chance na magkaroon ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Zamboanga City at Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:57 a.m. Atin naman pong sunset, 5:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Main Avenue. Ito ang balita ni Monok Son live. Yes, Mon, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Angela. Buong kaba ng EDSA, northbound na southbound ay medyo magkakaroon ng kaunting problema itong ating mga motorista. Narito ang sitwasyon ng traffic. Magsimula po sa may area ng Cubao hanggang kayo makarating na po ng Makati, moderate to heavy traffic na po yan. Habang yung mga pabalik naman po ng QC, magmula naman po sa Pasay area, Magallanes Interchange, hanggang makarating naman po kayo rito sa aming lugar sa Main Avenue, ay mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. So magkabilang lane po yan, moderate to heavy traffic po, northbound, southbound lane ng EDSA ngayong oras na ito. Tinan po natin ang live points natin sa Recto Avenue, Maynila. Sa mga taga Maynila po, nadadaan po dyan sa may area ng Recto Avenue, yung pong papunta ng Divisoria, light traffic po. At habang yun naman papuntang Legarda ay light to moderate traffic, wala po masyado maging problema sa mga taga Maynila. Palala sa ating mga kababayan ang number coding hanggang mamayang alas 8 pa. Lahat ng sakyan ng plate number tatapos sa 7 at 8, bawal po. O 5 and 6, bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila, habang bukas naman po ay mga 7 at 8. Ito pong ating traffic update. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monok Son, live na nag-ulat mula sa EDSA Main Avenue. Isusulong ng mababang kapulungan ng Kongreso na maging ganap na batas ang Traffic Crisis Act of 2016 kapalit ng hinihiling na emergency powers ng Duterte administration upang masolusyonan ang problema sa traffic sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nakahanap na ng solusyon ng mga mambabatas bilang pamalit sa panukalang emergency powers na hanggang sa ngayon ay hindi pa maibigay sa Pangulo. Tinalakay ngayon ng Transportation Committee sa Kamara ang iriribisang batas upang masolusyonan ang problema sa traffic sa malalaking lungsod sa bansa.
ang House Bill 4334 na mas kilala sa Traffic Crisis Act of 2016, makiisa, makisama, magkaisa ay maging limitado lamang para sa Metro Manila, Cebu at Davao City. Kapag naging epektibo, itatalaga bilang traffic chief ang kalihim ng Department of Transportation. Magkakaroon ng kapangyarihan ng DOTR Secretary sa pamamalakad at pagpapatupad ng mga bagong sistema upang mapaluwag ang trapiko sa mga piling lugar sa bansa. Ang traffic chief ang siyang magkakaroon ng full control at supervision sa lahat ng mga ahensya na concern sa traffic gaya ng LTO, MMDA, LTFRB at PNP-HPG. We are happy that Congress recognized the need for a single authority. No? Congress recognized a need to designate one point person who will be on top of traffic management. And we are talking about enforcement, education, and engineering. Ilan sa mga pagbabago na maaaring magawa ng batas ay ang mga sumusunod: pagdaragdag ng panibagong ruta sa mga pampublikong sasakyan, pagpapalawig ng number coding scheme, bagong traffic flow system, pagbubukas ng mga subdivision upang madaanan ng mga sasakyan, pagsulong ng buyout ng MRT3, pagtatayo ng integrated bus terminal at paghihigpit sa pagkuha ng lisensya. Plano ng komite na maipasa ang panukalang batas bago matapos ang taon. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Philippines. And for the news abroad, the 16-year-old student involved in a stabbing incident at a Utah high school is now in police custody. Christy Rosacilla reports. 5 students were stabbed inside the Utah High School boys' locker room on Tuesday before the 16-year-old male suspect turned the weapon on himself. But had it not been for the quick reaction of the high school staff, the school resource officer, and our fire department, the situation certainly could have been much worse. The incident at Mountain View High School in Orem, Utah occurred just before 8 a.m. Mountain Time and prompted the lockdown of the school. The stabbing suspect was apprehended by a school resource officer before he and the victims were transported to local hospitals. Their injuries range from minor to critical. The police have not spoken to the suspect or his parents and have no idea as to what his motives might have been. Officials are looking to see what they could have done to prevent the incident. Sometimes these things are things that are unseen. This is a new student at Mountain View High School, a new sophomore, straight A student, attends regularly, and no prior discipline issues. Christy Rosacilla, UNTV News and Rescue, USA. The leaders of Guatemala, Honduras, and El Salvador have announced the official deployment of a tri-national force to fight against organized crime and street gangs in Central American countries. Efren Castillo has a full story. Los países que forman el Triángulo Norte de América Central lanzaron un sistema de seguridad colectiva este martes, destinado para combatir las operaciones de pandillas y pandillas de narcotraficantes que habían incrementado homicidios y desplazamientos a niveles históricos en la región. La iniciativa, formada por Honduras, El Salvador y Guatemala, permitirá a soldados y policía realizar operaciones en las fronteras coordinadas para prevenir el flujo de pandillas, tráfico de personas y contrabando de drogas. El establecimiento de la Fuerza Trinacional conjugará los aportes y la experiencia de nuestros sistemas de inteligencia y fuerzas de seguridad y de defensa. Los líderes dicen que el plan fortalecerá el intercambio de información sobre los servicios de inteligencia, optimizará los controles fronterizos y la extradición rápida de los presuntos delincuentes. En menos de 3 años de gestión, desarticulamos 4 poderosos carteles del narcotráfico en nuestro territorio, responsables de toda una estela de luto y dolor. Según las autoridades, unas 17,000 personas en el Triángulo Norte Centroamericano fueron matadas en 2015 por operaciones de pandillas, conocidas como maras y delincuencia organizada, lo que hace la región una de las más violentas del mundo. Efren Castillo,
UNETV, Noticias y Rescate, América Latina. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Sisikapin ng NHA Builders na patikimin ng talo ang BOC Transformers at makakabang sa susunod na round sa kanilang pagsasagupa sa linggo sa eliminations ng 5th UNTV Cup. Ito ang balita ni Bernardadis. Kinakailangang gipain ng NHA Builders ang powerhouse team BOC Transformers upang makasama sa 8 koponan na abante sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Tampok ang sagupaan ng 2 koponan sa first game ng triple header sa linggo, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Ang NHA na may 3-2 win-loss record ay 3 beses ng sunod-sunod na nananalo matapos ang 2 sunod na pagkatalo sa unang salang sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servant. Samantalang ang BOC naman ay hindi pa natatalo sa kanilang 5 game. Sa kabila ng magandang record ng BOC, tiwala si Builders head coach Silverio Bennett Pala III na malalagpasan nila ang team na pinangungunahan ng 2 PBA legends na sina playing coach Kenneth Captain Marvel Duremdes at Marlo the Skyscraper Aquino. Kailangan namin maganda ng gusto kasi POC yun eh. Kailangan namin yung panalong yun. 3 beses ang ensayo ng NHA sa halos 1 linggo lamang na pahinga mula nang magwagi sa DOJ Justice Boosters noong nakaraang linggo. Nandun pa rin yung dati namin laro, which is speed. And siguro kailangan ko lang improve yung box out saka yung health defense. Saksihan ng live ang mainit na bakbakan ng Season 4 4th placer NHA Builders at rookie team BOC Transformers sa UNTV at via live streaming sa untvweb.com. Sana pumamanood kayo dito sa Pasig Gym o kaya sa TV nyo. It's a very nice league saka exciting ang mga games dito. Bernardadis para sa UNTV Cup Season 5. Ng serbisyong kasambahay ng UNTV ang isang may bahay upang maipagamot ang hindi pangkaraniwan niyang sakit na cancer. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Isang kasangbahay natin mula sa Tondo, Manila ang lumapit sa UNTV Action Center kamakailan upang humingi ng tulong sa kanyang pagpapagamot. Pangunahing idinadaing ni Aling Lourdes, isang may bahay, ang naririnig na malakas na ugong sa tenga. Gayon din ang bahagyang pagkaduling na mahigit 1 buwan na niyang dinaramdam. Sa pamamagitan ng programang Serbisyong Kasangbahay, naipasuri natin si Aling Lourdes kay Dr. Hil Vicente na isang ear, nose, throat, head and neck surgeon ng St. Luke's Medical Center. Dito napag-alaman na si Aling Lourdes ay may sakit na nasopharyngeal carcinoma. Ang mga presentasyon niya, may konting pagdudugo, pagbabara ng ilong, minsan may sinisipon, no? Tapos lately, ang nangyari sa kanya, meron tayong nakikitang parang nagduduling, no? Kaya sa simula, pag kami bukol, tapos sinabing meron tayong pagduduling, agad-agad malalaman na namin ito yun. Dahil yun dito, no? Sa nasopharyngeal carcinoma. Ang nasopharyngeal carcinoma ay isang hindi pangkaraniwang uri ng head and neck cancer na tumutubo sa bahagi ng lalamunan na malapit sa ilong at sa tinatawag na auditory tubes na siyang mga kanal na papunta sa mga tenga. Nagkaroon tayo ng tubig sa tenga dahil nga barado yung daanan dito, nagbara siya dahil dito yung bukol. So hindi nakakalabas. Nagbutas tayo, tinatawag natin dong myringotomy. Tapos naglagay tayo ng tube. Kaya may ventilation tube insertion. In-insert natin yan para makalabas, masipsip natin yung tubig. Yung tube na yun, dun dapat siya dumalabas yung tubig natin. Ayon sa doktor, mahirap operahan ang nasabing cancer dahil sa lokasyon, kaya ang treatment option para kay Aling Lourdes ay radiation at chemotherapy. Ito ang paraan upang patayin ang cancer at kontrolin ang pagkalat nito. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang naging
kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming binabalita. Magandang gabi.